mga kapatid, para bigyang linaw ang mga usaping ratings na yan, mga kasama natin ang political strategist na suki po natin na Professor Dindo Manhit. Sir, welcome back. Happy New Year, sir. Happy New Year. Magandang New umaga. Year. Ito, talagang umaarangkada si Pinoy Prof. Mukhang talagang tumpak ang sinabi niyo the last time sa mga proyekto niya. Madaming proyekto ang ating Pangulo na hindi natin napapansin pag ikaw ay taga Metro Manila dahil yung mga urban problems sa ating nararamdaman. Ngunit patuloy yung mga programang Universal Healthcare, yung 4Ps na talagang intervention sa generational poverty. That means it was meant to uplift the life of our poor, maybe not within his 6 years, pero giginhawa ang buhay. Kahit yung K-12 na binabatikos ng ilan, isipin nyo kung magdudulot ito ng mas quality education, malaki ang impact ito. No? Kaya kitang-kita na isang Pangulo, magtatapos ang termino, 6 months to go. Normally, but mababa yan, sir, pababa, diba? humihina. Pero ito patuloy na nandun sa taas, no? 54. Of course, it's not as high as it was two years ago, but still commendable at 54%. Opo. Lumalabas, Professor Manhit, tumataas siya sa D tsaka sa E na mga classes. Pero sa ABC, medyo mahina. Siguro ABC kasi yan yung nakikinig sa batikos na Yan. media. Kila Martin Andana, Erwin Tulfo, yan. Yung mga patuloy na komento tungkol sa, lalo-lalo na sa mga urban areas. Urban area, so MRT, mga ganun. MRT issue, Traffic. lalo yung mga laglag-bala last year. Kasi ito yung, we have to look at it that this survey was conducted December. May mga issues that have shaped the minds of Filipino voters or even the Filipino constituents of the president. Nabanggit mo the last time na nag-usap tayo, yung conditional cash transfer. Pero yung ngayon, dinagdag mo yung universal health care. Because last year, a lot of people did not realize, nung nagkaroon tayo ng bill on sin taxes, I think this was 2014, the first execution or implementation was actually last year. Whereby nabuksan ang pagkakataon ng mga mahihirap sa atin na dati umaasa lamang sa patronage mula sa mga congressman, kaya kumakatok, humingi ng tulong, nabuksan yung konsepto na kasama na siya sa healthcare system natin. Libre. Libre, Paggamot. may pagkakataong makapasok, matingnan, at alam natin hindi to perfect, but at least it's an opportunity. Ilang pamilya rin, ilang milyong pamilya ang tinamaan ito or naka-apekto nito on the positive side. Lumalabas, medyo makasaysayan tong usapin ng rating si Pinoy sa mga previous presidents. The president will be judged positively no, at the end of the day. Going into the 6th year. So ang katanungan na lamang ay, will he keep up with this performance in the sense that ang isa na lang hiningi sa kanang tao will there be a peaceful transition of leadership? Will he ensure that we will have a clean election na hindi ka partisan? Kasi yun ang worry ko lang. Baka all these gains biglang mawala if his administration become very partisan to the point of magkaroon tayo ng illegitimate results in the election. Pero ang taas ng trust rating sa presidente, pero bakit hindi nagra-rub off doon sa anointed one? It doesn't follow. Diba na you trust the president and you trust his candidate for president. Sa akin, nakatulong na yung respeto, pagtitiwala ng tao kay Pangulo na umangat ang ating Secretary Marrojas, yung kanyang kandidato. We saw him rising from single digit of 8%, umaas pa ng 22%. Hindi po yung campaign spending, ad spending pinag-uusapan natin. Hindi to. Ito yung pag-angat niya ng konti nung third quarter. Ang katanungan lang doon, siguro sabi ng tao ay, inendorso ka, gusto namin ito, but maybe it's about time for Secretary Marrojas to define his own candidacy. And what will his presidency be? Pero ang ganda nung sinabi mo, Prof, kasi very institutional yung mga changes na yun. Yung universal health care. It will go beyond the president's term. And you have to look at it also from a positive side na nabatikos natin yung mga nangyayari sa budget ng gobyerno. But it was being allocated at the right programs na intervention on a long term. Hindi yung populist politics na nakita natin silang Pangulo yun. Napuputol ang programa after 6 years. Tumataas ang funding pag
pag election season. Pero ito parang naging institutional. Galing, Lalo galing. na yung intervention on Galing. infrastructure. Prof, teka muna. Baka nakakalimutan pag-usapan. Oh. Ang kanyang vice presidente, ang laki ng inangat ng mga numero. Ano ang tama o hindi tamang ginawa ni Bin at ang mga anong hindi niya ginawa? Bakit siya biglang Ang nagkaroon ng magandang pagkakataon para kay Vice President Binay ay nung nag-file ng candidacy in October, ang naging focus ng batikos, ng media coverage ay the disqualification of Grace Grace Poe? Oo. the residency. At on the part of Senator Grace Poe, doon niya nadala siya sa issue na yun. Si Vice President Binay, kapansin-pansin, maaaring hindi sumagot sa Senado, hindi rin sumagot sa mga batikos na natanggap niya either sa social media or sa media, but went straight to the public. What do I mean by that? He maximized the what we call TV political advertising, to speak directly to the public, to tell the public na ito ay politika lamang, ginugulo ko. And started defining himself to the Filipino voters. And these Filipino voters are realizing, no, napapaisip Maaring, sabi nga nyo sa inyong initial report ay mataas ang distrust sa kanya, 24. Pero that's just 1/4 of our voters. Tumataas or nakakabawi. Of course, mataas ng level niya before all these issues. But nakakabawi. At malaki rin yung undecided, at least 20-24%. Sa akin, minsan yung distrust, iniisang tabi ko na, I'll just concentrate dun sa undecided na I will continue to communicate to them, explain to them what has happened this past year and a half of pagbabati ko sa akin. So napaliwanag ng Vice President at this moment of the survey. So, kung... At this moment, Kasi yan ang survey, you have to look at it. Ganyan din ang voter behavior. Nag-iiba-iba ang ihip. So at this moment, maganda. So, nung nakita ko nga yung news na binabati ko sa political advertisement, baliwala yun. At the end of the day, it's about winning the hearts and the votes of the voters. So kahit tumaas ang gastos ko, nakarating naman yung message ko sa botante, napaliwanag ko ang aking sarili, positibo ang effect. So, yung Prof, yung nangyari na 38 siya noon, bumagsak ng 20, na-maintain yung 20, tumaas ng 32, bumalik sa 30 ulit. Dapat kabahan ng mga kalaban ni BP Binay dahil, kumbaga, naibato mo na lahat eh. bababa pa ba yan? Kinakabahan sila. Nila aminin yan. Pero maaring naibato mo na lahat. Maaring babalikan ng interes sa kanya. Pero ano pa ba? Babalikan naman yung the same individuals filing charges against him. Kasi sabihin ng tao, mukhang may katotohanan na ito'y politika lamang. Lalo-lalo na when we enter the election season come February. So baka ang dapat nating tingnan ngayon is how will they all perform during the election season? Kanilang mga paninindigan on issues, where did they stand on issues, that might shape the result of the elections come May. Okay. Maraming salamat po. Wala Maraming na tayong salamat. oras, Professor Dindo Manhit, ang ating pong political strategist. talaga ba Maraming salamat, sir. Be sure to come back. News 5 everywhere.